Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Sa gitna ng pag-aresto ng mga taga-NBI at PNP sa iba pang mga individual na kinasuhan na ng Ombudsman at Sandigan Bayan kung saan 18 mga individual ang nalabasan ng arrest warrant ay ang pagpapa-aresto kay dating presidential spokesperson na nagtatago sa The Netherlands na si Attorney Harry Roque. Ayon sa balita ay naaresto na umano si Roque ng Interpol pagkatapos kinansela ang passport nito ng DFA at nirequest ang red notice sa Interpol. Nahaharap si Roque sa qualified human trafficking dahil sa pagkasangkot nito sa illegal na pogo operation sa bansa. Samantala si Zaldico naman ay tinutuntun na din sa ngayon ang kanyang pinagtataguan. Ikinansela na rin ang kanyang passport at nirequest na din ang blue notice sa Interpol. Samantala, si Senator Marcoleta naman ay nahaharap sa ngayon sa malaking problema na maaaring magpapabagsak at magtatanggal sa kanya sa Senado kung ito'y mapapatunayan. Binigyan lamang ng 10 araw si Marcoleta ng COMELEC ng show cause order upang sagutin ang kaduda-duda nitong SOSE o Statement of Contributions and Expenditures kung saan nabulgar na gumastos di umano ito ng mahigit 112 million pesos noong midterm election noong May 2025. Samantala, ang dineclare lamang nito sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Networks ay 50 million pesos lamang. Hindi di umano tugma ang kanyang SALN sa kanyang SOSI. Tinutuntun na rin sa ngayon kung saan at sino ang nag-donate ng kanyang ginastos noong elections. Nakalagay umano sa Omnibus Election Code na bawal tumanggap ng big amount as campaign sponsor or donor at kailangan i-declare ang lahat ng ginastos ng isang kandidato sa kanyang SOSI na hindi umano ginawa ni Marcoleta. Hanggang December 1 lamang ang ibinigay ni Commissioner Garcia kay Marcoleta upang magpaliwanag. Ayon kay Senator Marcoleta ay nakausap umano ang mga individual na nag-sponsor sa kanya noong nagdaang election kung maaari ay huwag i-declare ang kanilang identity. Na tinupad naman ni Senator Marcoleta subalit ito ay maaaring paglabag sa election code. Isa pa sa kinaharap ngayon ni Senator Marcoleta ay ang peking notary public di umano na presenta niya sa Blue Ribbon Committee hearing. Ito'y hinggil sa affidavit ni Orly Rigala Gutesa na may perma ni Attorney Pichi Rose Espera na dininay ni Espera na siya ang pumirma nito. May isa pang notary si Espera na presenta ulit si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee sa Senado upang patunayan na mismo si Espera ang pumipirma nito na parehong dininay din ni Espera na aniya ay parehong falsified documents at piniki di umano ang perma niya. Buwelta ni Senator Marcoleta ay nag-ooperate umano ang law office na Espera 24/7 at meron umano itong right hand na taga-perma niya sa kanyang opisina kung wala ang attorney. Pahayag naman ni Attorney Espera ay isa itong panggagamit sa kanyang pangalan at handa umano siyang harapin ang mga paratang na ito. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, ang balita ngayon binigyan lang si hanggang December 1 si Marcoleta. Yan lang ang panahon na binigay kay Marcoleta para magpaliwanag, mag-explain tungkol doon sa kanyang posibleng campaign violation o election offense. Yung kanyang election offense na nakumit, yung nagawa niyang election offense sa panahon ng 2025 midterm elections. Itong pagkandidato niyang senador, yun. Shirley Tang, kumusta? So ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo mabigat ito. 10 araw. Ayan nandyan sa Marcoleta given 10 days to explain poll campaign contributions. COMELEC. ABS-CBN News po yan. Bakit sinasabi nating hanggang December 1 lang? Pinadalhan siya ng show cause order ng COMELEC November 21, last Friday. O di magbibilang ka ng 10 days. So yun, December 1 ang papatak. Kaya December 1 lang. Ano ba yung kailangan niyang ipaliwanag? Mabigat. Mahirap itong sitwasyon na ito ni Marcoleta kasi napakalaki ng inconsistency o discrepancy sa kanyang income, net worth, saka yung ginastos niya sa eleksyon.
paano nangyari yun? Ang gastos niya nung eleksyon, saan makikita yung gastos niya? Sa SOSE, Statement of Contributions and Expenditures. Sa SOSE niya, mga kabunyog, sa Statement of Contributions and Expenditures, ang gastos niya 112 million. Tapos pagdating dun sa kanyang SALN, 52 million. Oh, paano ka gumastos ng 112 million noong May 2025 na ang yung net worth ay 52 million? Madali namang ipaliwanag yun. Madaling ipaliwanag. Mayroon kang mga donations. Ang problema, doon sa kanyang SOSE, linagay niya donation zero. Zero. O, yun ang problema niya doon. Pero ang paliwanag niya, ang palusot niya, mayroon naman daw donations. 112 million nga daw na yun, mga donations yun. Kaya lang, hindi niya daw dineclare, kaya linagay niya daw zero. Kasi nga, ang sabi daw sa kanya ng mga donors niya, wag na daw silang i-reveal. Itago na lang daw ang kanilang identities o pagkakakilanlan. Ay bawal nga yun eh. Sa Section 98, Section 98 ng Omnibus Election Code, required kang i-reveal ang totoong pangalan. Hindi nga pwede ang alias eh. Kailangan i-reveal mo yung source nung donors mo. Ay hindi niya reveal kasi ang sabi niya nga, yun daw ang pakiusap sa kanya ng mga donors niya. Kaya hindi niya raw pwedeng i-reveal. Ay bawal yun. Yun mismo ang pinagbabawal ng batas. O, kaya nga ito yung sabi ng COMELEC, mga kabunyago. Ayan, tingnan nyo. Sabi ni Garcia, gusto rin natin masettle agad ang issue na yan. Ano ba talaga ang tunay na eksplanasyon? Paliwanag kasi ng batas natin, sadyang lahat ng nagpa-file ng SOSE ng mga kandidato, partido political o party list, dapat ilatag lahat. Sino ang nagbigay? Paano ginastos? May natira pa ba? Nagbayad ba ng income tax? Said the full body chief. O yan. Yan ang kailangan mga i-reveal. Hindi mo pwedeng isikreto. Bawal nga yun. Yun na nga ang pinaparusahan ng batas eh. Ha? Mga kabunyog. Kaya, kailangan mong i-reveal sinong nagbigay, paano ginastos, may natira ba, nagbayad ba ng income tax. Yan. Yan ang mga kailangang i-declare. Tapos, ang ginawa ni Marcoleta, hindi niya dineclare. Kasi ang sabi niya, yun daw ang pakiusap ng mga donors niya na wag na silang banggitin. Bawal nga yun. Kaya siya ngayon, pinagpapaliwanag at binigyan lang siya ng 10 days. So, kailan ang simula ng 10 days? November 21 niya natanggap yung show cause order. So, sa December 1. Ha? Sabi ni Fernando Andaya 225, tama ka nga naman, Fernando Andaya. Bakit kasi nag-bend ng law si Marcoleta? Oo nga, yun na yung sinasabing bend the law eh. Yun na yung sinasabing bend the law. Di siya ngayon. Akala mo kasi, ano ba yung sabi ni Marcoleta kapag nagsasalita doon sa Senado? Sabi ni Marcoleta, dapat kasi, the law may be harsh, but that is the law. Di ba? May mga pagganon-ganon pa siya. Dura lex sed lex. Ha? Di ba? Yung doon sa Senado, pinagalitan niya ang ombudsman, dapat daw mag-public apology si Boying Rimulya. Pinagalitan niya rin yung mga DOJ officials. Ang sabi niya, hindi pwede yung mga bendalo-bendalo kung anong batas-batas. Kahit mahigpit ang batas, the law, the law is the law. Dura lex sed lex. The law may be harsh, but that is the law. O ngayon, anong ginawa niya? Hindi niya nga dineclare yung mga donors niya. Kasi sabi daw ng donors niya, wag daw i-declare. O hindi mo sinunod ang batas. Akala ko ba, the law may be harsh, but that is the law. Tama ka, Kabunyog Alan Rilado. Ang problema kasi dito kay Marcoleta, akala niya lagi siyang tama. Akala mo lagi siyang tama. Yan ang problema sa kanya ngayon. O di inabot niya ngayon yan. Paano niya ngayon ididepensa yan?
10 days lang ang binigay sa kanya hanggang December 1. Ah? Nakita nyo? Oh. Kaya, actually, marami pa siyang problemang kakaharapin doon. Marami pa siyang problemang kakaharapin. Pero yun na nga, sinabi na ng COMELEC, binigyan si Marcoleta ng 10 days lang. 10 days lang. So hanggang December 1. Dapat ano ito? Huwag itong palampasin ng COMELEC. Huwag. Ano ito? Talagang tuluyan yan si Marcoleta. At ang isa pa, mga kabunyog, mga kababayan, ang isa pa dito kay Marcoleta na problema ngayon, itong mga kabunyog, mga kababayan, itong niyang ito, yang si Attorney Espera, si Attorney Espera, si Attorney Pichi Rose Espera, ang sabi ni Marcoleta, may paglalagyan daw yon si Attorney Pichi Rose Espera. Ano daw? Ang biktima daw dito ay si Gutesa. Ang pinapalabas ni Marcoleta, si Attorney Espera, Pichi Rose Espera, talaga namang practice niya na o ginagawa niya na nagnunotaryo, pero ang nagpipirma, posibleng may staff daw ito na pinapayagang ipirma siya. Kaya lang pagdating dito kay Gutesa, di ganon, nagpanotaryo si Gutesa, tapos pwedeng hindi nga si Attorney Espera yung pumirma, staff niya, pero ngayon, dinideny na daw ni Attorney Espera. Ang ginawa ni Marcoleta, kumuha ng iba na namang ninotaryo ni Attorney Espera, yung sa CHESA. Si Mark Lapid yata nakapirma doon kontrata na pinasukan ng CHESA. Present na naman yun ni Marcoleta. Present niya na naman sa Senado. Pinahiya niya si Attorney Espera. Ang sinabi na naman ni Marcoleta, o tingnan nyo, si Gutesa, biktima na dito. Tapos dito na naman, pinakita niya, o ito, ninotaryo na naman ito ni Attorney Pichi Rose Espera. Pareho ang perma. Tapos ngayon, i-deny niya. Yun. Yan yung sinasabi ni Pero naglabas na ng statement si Attorney Espera. Ang sabi ni Attorney Espera, kahit yung pangalawang dokumento na present niya, hindi rin yun. Falsified na naman yun. Ibig sabihin, ang lumalabas dito mga kabunyog, parang si Attorney Espera ay biktima. Bakit biktima si Attorney Espera? May gumagamit ng kanyang notaryo. Hindi siya Ibig sabihin, dininay ni Attorney Espera na siya yung nagnotaryo kay Gutesa. Yung present na naman ni Marcoleta na pangalawang dokumento, yung sa CHESA, hindi na naman daw siya ang nagnotaryo noon, sabi ni Attorney Espera. So ibig sabihin, present ng present, si Marcoleta ng mga dokumento, ini-insist niya na si Attorney Espera ang nagnotaryo noon. Ay sinabi na ni Attorney Espera, hindi ako ang nagnotaryo nung kay Gutesa. Peke yan, falsified yan. Hindi rin ako ang nagnotaryo dun sa pangalawa. Pangalawang beses nang ginawa yan. Kumbaga medyo gagalit na si Attorney Espera. Hindi lang isang beses present yung mga dokumento na falsified, sabi niya. Ang una yung kay Gutesa, pangalawa yung sa CHESA. So, posibleng ang nangyayari dito mga kabunyog, mga kababayan, ang dapat ditong gawin ng DOJ, imbestigahan. Si Marcoleta mismo tanungin, saan galing yung dokumento mo ng CHESA? Kasi sabi ni Attorney Espera, yung present ni Marcoleta, hindi rin siya ang nagnotaryo nun Kaya dalawang dokumento na ang present ni Marcoleta, pareho falsified document. Yan yung dito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, dapat sana ang gawin dito, total naglabas naman na ng statement si Attorney Espera, dapat si Marcoleta ang sinasabi niya, okay, bigyan natin ng benefit of the doubt si Attorney Espera. Hindi pala siya ang nagnotaryo nung kay Gutesa, hindi pala siya ang nagnotaryo nung CHESA, imbestigahan ito. Ngayon, kung mapatunayan na mayroon palang gumagamit ng pangalan ni Espera
ginagamit din yung perma niya, ginagamit yung notarial ano niya, sino yon? Yun ang dapat matukoy. Ngayon, kung yung gumagamit na yon ng pangalan niya, ng perma niya, ng notarial ano niya, register, ay magsabi na, hindi ako peke, inutusan talaga ako ni Espera, ni Atty. Espera. Oh, may pananagutan si Atty. Espera. Pero dito kasi, nagsasabi na si Atty. Espera na yung unang dokumento, hindi siya ang pumirma doon. Yung pangalawa na naman daw na dokumento na present ni Marcoleta, hindi na naman siya doon. So, 2 beses na. So, dapat nga, ang gawin ni Marcoleta dito, kung narinig niya, kung ano siya, dapat sabihin niya, imbestigahan nga ito, DOJ. Imbestigahan nyo na yan ng NBI, ng Department of Justice. Ano ba talaga yan? Kasi ang sinasabi ni Espera, hindi siya ang nakapirma doon sa first document. Yung kay Gutesa, hindi rin siya ang nakapirma doon sa pangalawang dokumento. So, 2 na. So, ibig sabihin ba, mayroong sindikatong gumagamit? Ibig sabihin, biktima rin si Atty. Espera. Dapat matukoy yun. Tumulong na dapat si Marcoleta. Kung sino yun. Kasi pumunta na sa korte si Atty. Espera. Pinagpaliwanag niya na yung side niya. Umattend siya sa hearing. Pagdating sa korte, sinang-ayunan siya ng judge na talagang hindi nagsisinungaling si Atty. Espera. Yan yung Si Atty. Espera, hindi naman siya honest na lawyer siya, simpleng lawyer lang. Kapapa sa pangalang niya kaya hindi ito pwedeng yung sinasabi kasi nila Marcoleta at sa kanila nila defensor na parang kung iisipin mo parang ito ay lawyer na sanay na sa mga hindi. Ano siya? Nabasa ko yung statement niya, sabi niya baguhan siya sa law. Kapapasa niya lang. 2022. So nagpa-practice pa lang siya ng niya. So hindi mali yung iniisip na parang ito ay nagamit nila Romualdez o ni sino man para siraan si Gutesa. Hindi. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang sitwasyon na ito ay nakakalungkot na si Marcoleta pinapahiya pa si Espera. Kasi sabi niya biktima si Gutesa. Ang sinasabi ni Atty. Espera, yung dokumento na yun ni Gutesa, hindi talaga siya ang nag-notarize. Pinaliwanag niya na yun sa korte. Naniwala naman ng korte kasi nag-present siya ng mga paliwanag niya. Ngayon may present na naman si Marcoleta ang pangalawang dokumento para ipakita na yung notaryo doon sa unang dokumento at saka pangalawa, yung perma doon pareho. Pero sinabi rin ni Atty. Espera, yung pangalawang dokumento, hindi rin siya ang nag-notaryo noon. So 2 beses na. 2 beses na. Kaya lang, hindi kasi ito masyadong, hindi nag-grandstanding itong si Atty. Espera. Hindi siya nag-grab ng sumikat siya or what. Hindi nga siya, napakabait na kung titingnan nyo yung statement niya. And yet, pinapahiya siya ng todo ni Marcoleta. Pinapahiya siya ng todo. Parang pinapalabas na parang bayad o nakikipagsabuatan kila Romualdez para sirain si Gutesa. Hindi. Biktima si Atty. Espera dito. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ang dapat i-present si Gutesa, saan ba talaga siya pumunta? Saan siya nagpakuha ng notaryo na yon? Sino bang nagpanotaryo nun? Kahit yung pinakita ni Marcoleta pala na yun daw ang opisina ni Atty. Espera, hindi daw yun. Hindi niya raw yun opisina. Kaya dapat talaga nito. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, also a non-performing government agency. That's why, Mr. President, if you look at the cuts that we made in the budget, it's actually a signal that the wind down should already begin. That's why we took out the CO, we reduced the MOE, but of course, we're very concerned with the employment status of the employees. So we're very... Hindi naman mawawala ng trabaho yung... Mr. President, if you can recommend a transition to a more productive responsibility, then we'll support that, Mr. President. Yes,
hindi naman mawawala ng trabaho yung mga yung mga empleyado ng OMB. Of course, that is also our primordial concern. Baka mawalan ng trabaho yung mga employees ng OMB. That is not our target here. Kasi lilipat naman yan sa ibang government agency. So don't get me wrong, ha. Of course, we are also thinking of the welfare of the employees of the Optical Media Board. And anyway, I bow to the wisdom of the good sponsor, and maybe we can talk about it and think about the best option, which will benefit, of course, our government. Mr. President, if the argument is there's an existing law, actually there's a lot of examples of unfunded laws, Mr. President. Alam naman natin, not all the laws that we are enacting or passing here gets funded. For example, RA 10353, an act defining and penalizing the crime of enforced or involuntary disappearance. Wala pa ho siyang funding. An act establishing, RA 11908, an act establishing a parent effectiveness service program appropriating funds therefore, wala pa rin siya funding. So, kung ang argument po ay may batas pero walang pondo, marami ho tayong ganyan. No? So, but in this particular case, it's a signal to the executive that us, the legislators, find it that this agency is no longer attuned to the times because the times have moved from CDs to the streaming service. No? So that's for me, that's a valid argument to wind down the agency, Mr. President. I hope by next year, during the next year's budget, I hope I wouldn't be asking the same questions all over again. Because last year, if my memory serves me right, I keep on asking these questions all over again. And I hope next year, during the budget season next year, budget hearings next year, wala na itong mga ganitong klaseng tanong. Kasi nakakasawa na eh. At, Mr. Chairman, you're correct. You're absolutely correct. Kahit na 47 million yung kanilang budget compared, it's a small budget compared to the others. But 47 million is 47 million. of course. No, so that's why we're looking for ways to make the budget allocations efficient and making sure that the amounts that go to the agencies are really felt by the people, Mr. President. All right. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. President. I would like to terminate my questions already. My interpellation, rather. Thank you. Thank you, Majority Leader. Salamat to the good gentleman from San Juan. Mr. President, there being no other reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation on the budget of the Optical Media Board and that the same be deemed submitted for the body's consideration. There being no objection to the motion of the Majority Leader, the budget of the Optical Media Board is deemed submitted. Should we move for a minute suspension? Yes, please, Mr. President. Thank you. Session suspended. Chalian to sponsor and to interpellate this representation, please, Mr. President. Thank you. Thank you, dear Majority Floor Leader. Yes, we'd like to recognize the sponsor, Senator Sherwin Gatchalian, to give the details of the budget of the DICT. Mr. President, thank you, Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, we respectfully submit for the body's consideration the fiscal year 2026 proposed new appropriations of the Department of Information and Communications Technology and its attached agencies amounting to 13 billion pesos. And the breakdown is as follows. For the Office of the Secretary, 11 billion pesos. For the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, 457 million pesos. For the National Privacy Commission, 428 million pesos. For the National Telecommunications Commission, 726 pesos. Thank you, Mr. President. Thank you very much, good sponsor. We'd like to recognize Senator, my Deputy Majority Floor Leader, Senator Ontiveros, for her questions. Salamat po, Mr. President, at magandang hapon po, Mr. Chair.
Mga tanong muna po, Mr. Chair, tungkol sa procurement issues kaugnay ng Bayanihan SIM project. The Good Secretary wrote a letter to the Office of the President dated 1st July 2025 in which the department requested authority to use direct contracting for the 3 billion pesos Bayanihan SIM project. Wala daw kasing iisang telco which can cover all 360 proposed sites. Kaso po, Mr. Chair, malinaw kahit sa Section 50 ng RA 9184 at GPPB Resolution number 019-2006, direct contracting in telecommunications is only allowed if there is genuinely only one service contractor operating within a specific area. Nagsagawa po ba ang DICT ng site-by-site market survey? May certification po ba mula sa National Telecommunications Commission na may iisang provider lang doon sa bawat isa sa 360 schools na kasali sa Bayanihan SIM project? Mr. Chair, Mr. President. Mr. President, I was advised by Secretary Aguda that the project underwent competitive bidding, Mr. President. So, contrary to probably the common knowledge of it was direct contracting, this underwent competitive bidding, Mr. President. Tama po kayo, Mr. Chair, at ang Good Secretary. Eventually, kalaunan, nag-competitive bidding. Ngunit may naunang sulat na humingi ng otoridad na mag-direct contracting. Kaya gusto ko lang pong linawin yung dinaanang naunang prosesong iyon bago ang isinagawa ng department, eventually ay yung competitive bidding. So nung unang sumulat sa Office of the President, nagsagawa po ba ng site-by-site market survey? Mr. Chair, Mr. President. Apparently, Mr. President, the process is the DepEd gave a list of schools, and the NTC validated those lists of schools, Mr. President, if those schools qualify for the project, Mr. President. Opo, at pagkatapos na vinalidate nung DICT na yung mga schools na sinabit ng DepEd ay nag-qualify, umabot ba sa nag-site-by-site market survey para i-certify i-certify ng NTC na may iisang provider lang talaga dun sa 360 schools na vinalidate ng DICT at kasali dapat sa Bayanihan SIM project, Mr. Chair. So, Mr. President, the Department of Education gave the NTC a list of schools. So the number of sites is around 1,200 sites, Mr. President. And this 1,200 sites, actually, the NTC did some it's a site-by-site survey, Mr. President. So site-by-site, the way I understand it is they went from one site to the other site, and they looked at the characteristics of those sites, and if the sites qualify, then they choose those sites, Mr. President. So gumawa nga po ng Yes, site-by-site survey department through the NTC. Yeah, gumawa po. In short, gumawa po. Opo. At pagkatapos ng site-by-site survey na yon, nag-issue ba ng certification yung NTC na mayroon ngang iisang provider lang sa bawat isa
sa 360 schools or yung 1,200 sites na isasali sana sa Bayanihan SIM project, Mr. Chair?